Inyo pong napapanood ay ang live na kuha ng MMDA traffic cameras sa EDSA. Kitang wala nang makadaan sa may EDSA northbound dahil nga sa mga nagtipon sa People Power Monument. Habang sa EDSA northbound, sa bus lane na lang pinapadaan ang lahat ng sasakyan. Nauna nang inactivate ng MMDA kanina ang kanilang Emergency Operation Center para sa mas mabilis na aksyon at koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Itotow at titikitan na rin ang mga naka-illegal park sa kahabaan ng EDSA White Plains Avenue. Naka-standby din ang kanilang mga sasakyan para magbigay ng libreng sakay. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Yan ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na nagtulak sa libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo na sumugod sa EDSA para magprotesta. Ito ay kasunod ng nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder ng Ombudsman laban sa senador kaugnay ng pagtanggap niya ng 75 million pesos na campaign donation noong 2025. Magbabalita mula sa EDSA si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, nandito nga tayo sa EDSA, particular sa White Plains Avenue. Sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ay punong-puno nga ng mga nagpo-protesta, ralista, ito nga kalsada dito sa aking gawing kaliwa. Ay merong stage kung saan ay may mga nagkakantahan at merong program na isinasagawa. At ang sinisigaw nila ay transparency, accountability at we are one. Yan ang kanilang patuloy na pinaglalaban daw sa kanilang isinasagawang kilos protesta ngayong araw. At nagsimula nga ito nating mga saksihan. Bandang alas 4 ng madaling araw pa lamang, nakikita na nating mag-accumulate yung mga tao dito nga sa People Power Monument. At sinasabi nga natin na nagkagulatan din dahil nakumpirma nga walang permit itong rally. At kaya naman na nagsarado ng ilang mga kalsada dahil napuno nga itong ng ralisa at mga buses itong dinadaanan ng mga sasakyan at partikular ng mga motorista na sa ngayon ay pinapadaan muna dito sa dinadaanan ng EDSA Carousel. Sherry. Jazz, ito biglaan walang permit. Kung walang permit ang mga nagrally, ano mangyayari? Kakasuhan ba lahat yan? Yung mga lalo na yung mga nag-organize nito? Cheryl, sa ngayon, ang pahayag dyan ng Philippine National Police kaugnay ng pag-implement o dito sa walang permit nga na rally dahil nga ito ay emergency rally at nagkagulutan lamang ayon sa Philippine National Police na respeto daw nila ang constitutional right niya ng bawat Pilipino para mapayapang i-express nga yung kanilang mga views at kanilang mga pananaw. Sa ngayon ay on the ground na ang mga police personnel at nakadeploy para ma-exercise ang maximum tolerance, maging impartial sila at ma-upload ang human rights. Ngunit sa ngayon, Cheryl, ang pagkakaalam natin, ayon din sa Quezon City Government, ito ay walang permit at ayon sa Public Order and Safety Department ay ito ay isang illegal assembly. Ngunit kinukumpirma pa natin kung posible nga makasuhan ito nga nag-organize ito event na ito. Cheryl. Balikan lang natin, Jazz, yung ugat kung bakit nag-rally ang INC members. Yes, Cheryl, kaugnay nga ito na naging pahayag ni Ombudsman Remulla na sasampahan ng blunder ang senador dahil sumunod kanyang non-declared 75 million na campaign donations na yan naman ay inupost o hindi naanuhan ng INC dahil nga kanilang panawagan ay transparency, accountability at justisya. At kanila nga sinisigaw ay hindi daw dapat binabaluktot ang batas. Yan ang kanilang panawagan at kanilang patuloy na pinagsisigawan na dapat daw ay mabigay yung tamang sa ating mga kababayan dahil sa lahat daw sila dito ay galit. Dapat daw ay hindi
sa Senador Recoleta ang mapagtungunan nito nga kasong ito dahil nga kung matatandaan natin, siya yung isa sa mga umupo para dito sa flood control. Ngunit sa ngayon ay makikita natin nga yung reaksyon ng mga religious group na INC to ugnay ng anunsyo na yan, ang Ombudsman Demolia. Cheryl. Ano ang plano ng INC members na nagpoprotesta ngayon? Hanggang kailan daw sila mananatili dyan? Cheryl, kanina nakapanayam natin si Congressman Mike Defensor at tinatanong natin kung ito bang protesta dito, is it a one-day rally o magpapatuloy ba ito sa mga na araw? Ayon sa kanya, hindi pa daw niya masabi sa ngayon kung hanggang anong oras o buong araw ba ito. Ngunit ayon sa kanya, hindi raw titigil ang Iglesia ni Cristo na ipaglaban ang tama. Kaya hindi pa niya masasabi kung hanggang kailan daw ito magpapatuloy, Cheryl. So ang sinasabi, okay, lahat kasi Jazz, well, we didn't see this coming, kaya ganito, nag-create ng grabing traffic itong nangyaring protesta ng INC. So ang ipinaglalaban nila, sabi mo, ang sinasabi nila, sabi rin ni Mike Defensor, na transparency at binabaluktot ang batas. So kine-question nila yung plunder, pag-commit ng plunder umano ni Senator Marcoleta. So are they saying na hindi nag-commit ng plunder ang senador? Cheryl, kung ibabasa rin natin sa naging pahayag ni Congressman Mike Defensor, at kanina talagang full support din ang INC nung kanyang sinabi na sila ay opposed dito sa plunder charges at hindi daw niya ito sinumit. Ayon nga sa kanya, ikinagulat niya bakit daw siya nadawit dito dahil nga ay sabi niya pa sa atin kanina, kung nire-recall ko lamang ay nagulat daw siya na itong si DPWH Secretary Bonoan ay tatanggalin at gagawing witness. Na kanya daw ay nagulat na dapat daw DPWH ang pinaka-ahensya na dapat daw ay dawit sa parawang tatanggalin sa gagawing witness. Yun daw yung kanyang ikinasasama ng loob. Sherry, hindi ko lang ma-recall yung eksaktong mga salitang sinabi niya, ngunit kung babalikin natin na masasabi natin nga hindi sila ang pumapayag o hindi sila pumapanig dito nga sa plunder charges na balak isang pa nga ni Ombudsman Emilia. Sherry. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.